Dito sa Pangasinan, pangunahing produkto ang asin. Sa katunayan, nagmula ang pangalan ng bayan sa salitang pinag-asinan. Ibig sabihin ay pinagkukuhanan ng asin. Maaga nagsisimula ang araw para sa 76 anyo sa si Tatay Ambet. Madilim pa ang paligid, tinutungo na niya ang 14 na ektaryang asinan. Tikon lang, drum lang, nabinyak. 2 drum yan. Hindi ka sanay, talagang tataob yan. Sa kanyang pagdating, agad niyang pinatutubigan ang banigan ng asin. Sa mga maliliit na daanang ito, dumadaloy ang tubig alat na naipon sa tabi ng palaisdaan. At matapos, dito rin nagsisimulang mabuo ang mga malakristal at maalat-alat na asing ating ginagamit. Madali lang ho ba kasi mag-asin? Madali lang? Ang malakas na sikat ng araw, malaking tulong sa mga ganitong uri ng hanap buhay. Kaya sa tingin niya, maraming asin daw ang aming makukuha ngayon. Sa isang ganitong kwadrado, makakaisang sako po yan? Hindi. Hindi. Mga kalahati. Ito, isang kadradong ito, yung malalakas na asinan, umaani ng 50 kaban. Kapag natuyo na ang tubig sa banigan, maaari na raw kayurin at ipunin ang mga asin. Ang mga tisa o ang mga binasag na tapayan ang isa sa nagbibigay lasa sa mga asin. Ang clay o putik sa tapayan, kapag nainitan at nahalo sa tubig alat, may ibang epekto raw sa lasa ng magagawang asin nito. Kilala ang Dasol sa probinsya ng Pangasinan sa isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng asin sa bansa. Ang mga asin mula rito may tuturing primera klase dahil sa pino at kaputiang taglay nito. 8 sa 18 barangay dito ang gumagawa ng asin. Isa rito ang barangay Amalbalan na lugar ni Tatay Ambet. Gano'n lang dapat po kataas ang tubig na ilagay? Ay, kung lang. Ganito lang? Kulhin lang ng... Ito. Ano lang. Tapos makikita nyo sa hapon, parang ganyan na mababaw na siya kasi parang natuyuan na. Sa init ng araw. Oo. At saka init nung... Tapos makikita nyo na magpuputi na yan kasi nakabuo na yung yung kasi asin. yan, nilalatag yan, nilibil pa yung buhangin. May buhangin na sa ilalim. Tinuruan ako ni Tatay Ambet kung paano ang tamang pagkayod. Paano ba? Isang area muna? Dito. Dito muna. Dulo. So, ganyan. Yan, sige. Pat hanggang dulo. Yan. Hindi, ganyan ka. Kailangan pala pasensyosa ka din dito, hindi yung porket kahit ka ng kayod, may asin agad. Dami! Ay. Ano po ito? Meron siyang sistema kasi. Kailangan gayahin natin. Kada parang isang linya. Para kuhang-kuha lahat ng asin. Nakakapagod din siya ha. Ang lakas ni tatay para magawa pa niya itong pag-aasin. Sa pagkakayod, matinding lakas ng braso ang kailangan. Bukod sa pagkakayod, nag-iipon din ng asin si Tatay Ambet. Dahil pumapasok na ang tag-init, sinasamantala na rin niyang makaani ng marami. Sa pag-aasin, naitaguyod ni Tatay Ambet ang kanyang pamilya. 50 taon na siya sa trabahong ito at hanggang ngayon ito pa rin ang sumasalba sa kanilang pangangailangan sa araw-araw.
Dati, nung binata pa ako, pumapasok na akong katulong sa asinan. Nung ilang taon nang nagkakatulong ako, nung ginawa ito, asinang ito, inirekomenda nila akong hahawak ng ganito nung mga kasamahan ko. Nakikihati lamang si Tatay Ambet sa kita ng sakahang ito at ni minsan hindi raw siya nagkaroon ng sariling asinan. Sa asinan, nagkaiba-iba ang partihan dito. No? Una, 1/3 kami, nung 60-40. Nung naging hati na rin sa gastos. Sa buong panahon ng anihan, umaabot sa halos 400 sako ang nagagawang asin ni Tatay Ambet. Kada sako na ibebenta mula 160 hanggang 180 pesos. Kung ibabawas ang hati ng may-ari at ang bayad ni Tatay Ambet sa kanyang trabahador, halos 5,000 piso ang kinikita niya sa pag-aasin bawat anihan. Pag wala kayo dito sa asinan, nasan ho kayo? Kagaya ngayon, di ba, umaga't hapon lang kayo dito. Oo. Asan ho kayo? Sa bahay ako, may ginagawa rin ako, naghahayuman ng yung lambat kong ginagamit ko rito, inuwi ko na ron. Ayaw niyo po bang magretiro sa pag-aasin? Ay, hindi pa hanggat kaya ko pa. Kung hindi ko na kaya talaga, ibibigay ko na ron sa mga anak ko. May 3 anak si Tatay Ambet at wala ni isa sa kanila ang sumunod sa kanyang mga yapak bilang mag-aasin. Noong nakaraang Disyembre, naging maalat ang kapalaran ng kanyang pamilya. Nasawi kasi ang kanilang bunso. Nung nabubuhay pa ang anak, sa pag-aasin din daw kumukuha ng panggastos ang pamilya nito. Masipag na yun. Yung anak kong namatay, may party pa dito. Doon sa kinikita nila sa asin. Kaya naman siya na ang sumasagot ng lahat ng gastusin ng pamilya ng kanyang nasawing anak. Dahil nga po sa ng asawa ko, medyo kapos din naman. Kaya andyan silang nakaagapay sa amin lagi. Tulad ng yung sa pangalawa ko, kung may isang sa tuition fee niya, sila rin po ang nagbibigay. Si Tatay Ambet din daw ang umako sa pag-aaral sa kolehiyo ng panganay na anak ni Daisy. 3rd year college na siya ngayon sa isang universidad sa Dagupan. Kasi Hindi hinahanap ko kasi yung trabaho pag wala akong ginagawa. Pag nandun lang sa bahay, matulog, hindi anong mangyayari sa buhay. Kaya mo pang gumalaw. Samantala, napansin kong may mga bata rin nagtatrabaho sa asinan. Pero nalaman kong sila rin pala'y naambunan ng tulong ni Tatay Ambet. Sa bawat araw na punta ng bata noon sa asinan, inaabutan niya ng 20 pesos si Ronnie. Hanggang sa mapagkasundoan nilang buwana na lang sweldo ang bata. 4 na beses sa isang linggo kung magtrabaho si Ronnie, hindi niya alintana ang matinding init ng araw. Tama ba yung ginawa ko? Mabilis ba ako, mabagal? Mabilis ba ako, mabagal? Mabagal po. Mabagal ako! Ba't ako mabagal? Kanina pa po tayo eh. Kaya naman pala ang dami mong natatapos. Mas maganda po magtrabaho kaysa sa maglaro. Bakit? Para makatulong din po. Grade 5 na si Ronnie. Ayon sa kanyang guro, may mga araw daw na lumiliban ng bata para lang makapag-asin. yung magulang ko po kasi nag-ano din sa asinan. Sumasama din po ako noon. Especially pag bakasyon, kaya alam ko yung buhay at yung hirap ng pag-ano sa asin. Kaya binibigyan ko sila ng consideration. Pag ganun. Buwan-buwan, 550 pesos ang kinikita ni Ronnie. Pero minsan, bumabalik siya kapag kailangan nila ng pera sa bahay. Sa murang edad, marunong nang tumulong ang bata sa kanyang pamilya, lalo na ang kanyang amay nasa Tuguegarao ngayon at hindi buwanan kung makapagpadala. Hindi po siya nagpapadala sa minsan. Kaya po ako nag-aasin. Siyempre nahihirapan po sila. Pero wala akong magagawa kasi yun po ang gusto nila. Sabi ko kung mag-aral muna po kayo, gusto ko makatapos kayo. Para paglaki ninyo, yun po, maano po nila yung pangarap nila.
Samantala matapos ang pagkayod at pag-iipon, diretso sa kamalig ang mga tiklis ng asin. Magkano ang benta ng isang sako? 175 yata. 175. Per kaban. Hindi, kaban. Ah, kaban. Ang usapan. Aha. So ito may-ari na po nito, ilalako nyo pa lang. Mayroon na. May order na to? Nabili na ito. Ah, Pag nakasako ng ganito, nabili na. nabili na. Ang mga sako ng asin dadalhin daw sa pantalan at doon isinasakay sa truck. Ang mga parokyano ni Tatay Ambet kadalasan daw ay taga Metro Manila, Ilocos Region at Bulacan. Hindi agad nababayaran ang mga kagaya ni Tatay Ambet. Hihintayin pa kasi nila ang mapagkakasundo ang presyo ng mga buyer at ng mga checker na siyang kausap ngayon ni Tatay Ambet. Bago pa man matapos ang araw, inabutan ni Tatay Ambet si Ronnie ng pera. Nung isang araw pa, bumabalik ako. Kailan yung pinabalik ko sila ng tig 50 sila nung nung bumabali na naman. Kako wala pa akong pera ngayon, kako. Diretso naman sa kanyang ina si Ronnie. Pambili po namin ng bigas, tapos baon po nila. Baon po nila. Para sa Lunes po. Bago pa man lumubog ang araw, tapos na ang gawain sa asinan. Si Tatay Ambet, nasa dabit hapon na rin ng kanyang buhay. At para sa kanya, ang asin ang nagbigay ng liwanag at tamis sa buhay ng kanyang pamilya. Nasa isip ng isang tao yun siguro. Kung mamaedad na, tinatamad ng magtrabaho. Masipag lang ang tao. Hindi magugutom. Sa oras na hindi kayanin ng kanyang katawan ang pag-aasin, nariyan naman daw ang mga batang katulong niya sa asinan. Samantalang si Ronnie, sa kabila ng pagbabanat ng buto, hindi pa rin may aalis na siya'y musmus pa lamang at may pangarap sa buhay. Hindi ko makikita yung sarili ko na tatanda ako sa pagkaasin. Ano ba pangarap po para sa pamilya mo? Makaano po sila ng magandang bahay. Tapos hindi sila mauubusan ng pagkain.